Eto ngang megaphone na pinagtatalunan ni Tot at ni Dagul. Sabi kasi ni Dagul, may tanso daw yan. Sabi naman ni Tot, wala. Ako naman, hindi ko alam kasi hindi pa naman ako nakakabaklas niyan. At hindi ko naman alam na binabaklas pala yan. Yan tinuturo ko na yan, yung loob daw na yan ay may tanso, sabi ni Dagul. Para matapos nga yung awayan talaga, ay papabaklas natin kay Tot para malaman natin kung may tanso or walay. Dito nga kami nagbaklas sa may sibakan kasi ba naman punong-puno yung harapan namin kasi nga 'di ba merong nasunugan dito malapit sa amin kaya punong-puno yung junk shop natin. Ayan no, pangalawang hakot na nila ng yero yan. Buti na lang kahapon nag-pick up ng sibak para may pwesto tayo dito. Pero yung hinahawakan ni Tot na yan, ayan yung pinakamalaki na yan, ayan ay aluminum. Baka lang yung pinupukpok ni Tot na yan na meron daw tanso sa loob. Tingnan nga natin. Kasi paano magkakaroon nga ng tanso yan, no? Diba? At ang kasagutan ay wale tanso ang megaphone. Saan kaya naman nakuha ni Dagul ang kaisipan na magkakaroon ng tanso ang megaphone? Ewan ko sa kanya kung saan niya kinuha yon. Magnet lamang ang laman. Another one na pagkatalo, ito nga compressor na ito. Etong compressor na ito na may bumibili sa akin ng piyesa niyan, 300 each kapag maayos pa. Pero kapag hindi na, binabaklas na nito. Ang compressor ay may tanso at may walay. Hindi ko alam kung paano malalaman kung walay or meron. May ganyan na walang tanso. Paano nga malalaman kung may tanso o wala? May wire yan. Yung isa wala. Wala yun. Pero same lang din. Parehas lang din. Ano ang tawag din? Compressor. Ang compressor. Mayroong compressor na wala nito. Bakit yan, no? May compressor na walang tanso. May compressor na may tanso, no? May tanso yan? Ay, naamoy mo. Anong amoy? Anong amoy? Anong amoy? Tanso na. Amoy tanso? Ano bang amoy ng tanso? Malansa. Malansa. Tayo tigil. Puro kalokohan kita. Malansa ba? Medyo natagalan nga si Tot sa pagbaklas nito kasi hindi niya matanggal yung lock niyan. Sabi nga ni Tot, medyo nahirapan daw siyang baklasin yan. Kaya wala rin nagbabaklas niyan kasi nga mahirap baklasin ang compressor na yan. Lalo na kapag loose thread yung mga tornilyo niyan, mahihirapan ka talaga. Yung ang dami niyang lock, pangatlo na nga ni Tot yan eh. Titina na nga niya kung may washer, wala naman daw pero hindi niya matanggal. Diba? Kay hirap. Pero iba talaga kapag meron kang alam sa pagbabaklas ng ganyan kasi alam mo kung saang parte mo pupukpukin. Ganon. Tapos ito na nga, Jaran. Alam nyo ba kung ano yan? Tanso yan. After nga ng mahabang panahon ay nabaklas din ni Tot at ayan lang naman ang tanso. Kunti lang naman. Kaya wala makakabaklas niyan kundi si Tot lang kasi nga kay hirap at kay tagal. Yun yung tanong. Meron kami na mababaklas niya na compressor na walang tanso. Compressor din ba yun? Parang compressor din yun. Hindi ko maintindihan bakit may compressor na may tanso at compressor na walang tanso. Di bale, marami naman makakasagot ulit sa atin yan kasi marami tayong magagaling na followers. Ang tansya ko lang dyan sa tanso na nabaklas ni Tot ay 0.2. Di ba? Sobrang hirap, 0.2 lang. Nyemas. Hindi pa tapos ang pagbabaklas. Ayan pa at tatanggalin ni Tot ang bakal sa loob. Kasi meron daw yung bakal. Dahil nga loose thread yung mga tornilyo, i-grinder ni Tot yan. Pagkatapos ngang i-grinder, sinsil naman. O diba? Ang daming proseso. Akala nyo ba ganun kadaling magbaklas? Oy, ang hirap no? Hindi lang mahirap magbaklas, mahirap din magbantay na nagbabaklas. Kasi kung ilang oras siya nagbabaklas, ilang oras din ako nakatunganga kay Tot. Ito yung hindi ko na-gets. Ginarinder pero ginamitan din ng T. Tapos nung ginamitan niya ng T, umikot naman yung tornilyo. Diba? Hindi ko na tinanong si Tot kung bakit. Basta. Ayan na yung loob ng compressor. Purong alum naman yan. Konti lang yung bakal niyan. Kaya okay din. At sulit naman yung pagbabaklas nito. Kasi kahit papano ay kumita tayo dyan. At kumita talaga. Kasi binili lang natin yan ng baklas yan.